Nagbawas na ng biyahe ng mga bus paprobinsya hanggat wala pang taas pasahe. Kung lahat daw kasi ay bibiyahe, wala nang pampasweldo sa mga empleyado. Live mula sa PTEX, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, may mga nahihirapan na bang makasakay dyan dahil nga binawasan ang biyahe? Cheryl, dismayado ang ilang provincial bus operator matapos bawiin ang hirit nilang taas pasahe sa gitna yan ng sunod-sunod na pagsipa ng presyo ng petrolyo. Dito sa PTEX, may ilang provincial buses nang nagbawas ng biyahe para hindi malugi. Matapos i-anunsyo ang pagsususpende ng taas pasahe sa mga provincial bus at magkakasunod na mega oil price hike, nabawasan na ang biyahe ng ilang provincial bus sa ilang ruta. Ayon sa ilang bus dispatcher, kinailangan na nilang magbawas ng biyahe para makatipid sa gasolina. Hirap na rin daw sila na mapuno ng mga pasahero ang bawat bus. Problema po, sinuspindi po yung taas pasahe at wag daw po munang itaas. Kaya po ngayon nasa regular fare po tayo. Tapos ayun nga po, isa pa rin pong dahilan yun kaya po tayo nagbabawas ng bus. Kailangan po natin matipid yung diesel ng bawat biyahe natin para po maka-afford po tayo ng biyahe hanggang matapos po yung Holy Week. Posible naman daw na madagdagan ang biyahe ng mga bus kung maraming pasahero sa darating na Holy Week. Pero mas maigi raw na mag-book na agad ng ticket ang mga pasahero para matansya ng mga transport company kung ilan ang ide-deploy nilang mga bus. Panawagan naman ng commuter na si Giselle, sana ay hindi na mabawasan ang biyahe, lalo't limitado rin ang oras ng mga commuter. Hindi lang money yung maapektuhan or yung kumbaga yung expenses bilang commuters, but also yung oras natin, madadagdagan yung hassle sa and then imbes na makakapahinga ka na, you have to wait pa for the next few hours or ilang oras pa para sa next na biyahe. Ayon sa PITX, kabilang sa mga nagbawas na ng biyahe ang ruta papuntang Batangas City. Mula sa dating 23 bus, nasa 19 na lang ito ngayon. Habang ang biyahe naman ng Baliwag Transit papuntang San Jose, Nueva Ecija, nasa 10 na lang ngayon mula sa dating 12. Ang Provincial Bus Operators Association of the Philippines umaapela kay Pangulong Bongbong Marcos na ibalik na ang taas pasahe ng mga provincial public utility buses. Maapektuhan na rin daw ang pasahod nila sa mga empleyado dahil sa pagkalugi. Napakalaki ng lugi, Ted. Talagang negative na yung cash flow kasi aabot na ng 60% yung operating cost mo, fuel pa lang. Paano yung sweldo ng tao? Sinabi namin sa kanya, even with the fare increase na 15%, kung ang halaga ng diesel ay 110 pesos, lugi pa rin. Nakipagpulong na raw ang grupo sa LTFRB tungkol dito at sinabihan sila na magbibigay ng one-time ayuda na 10,000 piso kada prangkisa ng bus na nakarehistro. 5,000 piso naman daw ang ayuda sa mga driver. Ang toll concessionaires at operators naman ay voluntaryong magbibigay ng pansamantalang toll discount simula March 23 para sa mga essential transport sectors, kabilang dyan ang mga public utility vehicles at mga Class 3 vehicles na may cargo o nagde-deliver ng mga essential goods at logistics. Dahil sa diskwento, makakatipid ng hanggang 18 pesos ang mga Class 1 vehicle para sa end-to-end trip, habang nasa 47 pesos naman sa Class 2 vehicle at 72 pesos naman para sa mga Class 3 vehicle. Pinasalamatan ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang Metro Pacific Tollways Corporation, si Chairman Manny V. Pangilinan at San Miguel Corporation at Sira Moong Ang, dahil malaki raw ang tulong nito sa mga PUV drivers, commuters at mga negosyante sa kabila ng kinahaharap na krisis ngayon sa langis. Cheryl, ipatutupad ng mga toll operator ang inisyal na diskwento sa loob ng 2 buwan at posible rin daw itong mapalawig depende sa review. Ipatutupad itong discount sa pamamagitan ng rebates na makikredit kada linggo sa mga qualified na sasakyan. Cheryl?
Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.